Good morning, St. Peterians. The beautiful Tita Del, how are you today? Getting younger in spirit and heart, no? Okay, very good. So tayo po ay nasa karaniwang panahon. Ang kulay ng simbahan ay green. Kaya yung mga naka-green dyan, answered prayers ka na. Okay, no? It's good for us to appreciate God in our ordinary day-to-day lives, no? Because God is the God of the ordinary. God is everywhere, omnipresent, no? And to find the Lord in all areas of our lives is the challenge during this ordinary season. And let's talk about the readings for today, talking about the vineyard of the Lord from the first reading to the gospel today. What is the vineyard? No? Ang ubasan. Ang ubasan, ito ang simbolo ng ating ugnayan sa Panginoon. Yan, no? Dito tayo nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Yan ang simbolo ng ugnayan ng Diyos sa kanyang bayan at ang tugon ng bayan sa kanyang Panginoon sa diwa at karanasan ng ubasan. No? At ang pangarap ng Panginoon ay sa ubasan na kung saan binigyan tayo ng Panginoon ng mga talento, ng mga charism, ng mga abilities, dapat ang ating ubasan ay namumunga. No? Nais sa Panginoon namumunga 30, 60, 100-fold. God is not against human prosperity. God wants us to flourish, di ba? Ang ayaw lang ng Panginoon, ikaw ay maging sakim, no? At maknat, no? Kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, dapat magbahagi ka din ng pagpapala mo sa kapwa. Amen? Tulad ni Erwin at saka ni Alma, mukhang pinagpala sa lahat ng bagay. Okay, na kaya pinagpapala tayo ng Panginoon. At ang katulong ng Panginoon, no? Sa ubasan ay walang iba ang kundi ang kanyang mga workers. No, we are the workers of God. Amen? But are we faithful workers or unfaithful workers? No? Kaya pag tayo tapat na manggagawa, pagpapalain tayo ng Panginoon. Kapag tayo suwail, lalayo sa atin ang grasya ng Diyos. Amen? So let us talk about work. No? Let's talk about work. Diba? Mahalaga yung working. That is our calling. Our vocation in life is our work. Mahalaga yung nagtatrabaho. No? And how do we become blessed? Paano tayo pagpapalain ng Panginoon sa ating pagtatrabaho araw-araw? May sweldo ka man o wala? Nagtatrabaho ka man sa bahay o sa labas ng bahay? Full-time, part-time, casual, permanent, hard work, easy work, di ba? Blue collar, may coat and tie, whatever you work, no, every day of your life. Now, what is the way? What are the ways? What are the manner so that God will bless your work, heal you in your work, no, and become fruitful. Now, let me share with you some thoughts, no, from our Word of God. Number one, biblically, ano ba tinuturo ng Panginoon sa Bible tungkol sa pagkatrabaho? Well, take note, pati ang Diyos nagtrabaho. In the book of the Genesis, 6 days, God worked. Remember? And He rested on the 7th day. No? Si Kristo, no? Nang siya ay naglalakad sa 2,000 years ago, tinuruan na maging karpentero ng kanyang ama sa lupa na si San Jose. Napakahalaga ng pagkatrabaho sa plano ng Diyos, Tita Del. Kaya nga sabi ni St. Paul to the Thessalonians, 2 Thessalonians 3, yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin! Sus Mario. Yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Ganong kahalaga ang pagkatrabaho sa plano ng Diyos. Amen? No? Diba? Kaya yung ayaw magtrabaho, kaya ayaw ng Diyos na tamad ang tao. Kaya pag ikaw ay tinatamad, sinasaniban ka ng demonyo. No? Kaya pag may tinatamad sa inyo, sabihin mo, sinasaniban ka na naman ng demonyo. Okay. So how do we become blessed in our work? Para tayo pagpalain ng Diyos sa ating pagkatrabaho. Number one, start working enthusiastically. Yan ang gusto ng Panginoon. You have to be enthusiastic in your work. Ano man ang ginagawa mo, kailangan enthusiastic ka. Sabi nyo nga, enthusiastic. Yan. Sabi ni Miriam, dictionary, ang enthusiastic, full of passion, fervor, kailangan ganado sa pagkatrabaho. No? Naglalagablab sa pagkatrabaho. Ano man ang ginagawa nyo? Nagluluto, naglalaba, no, naggugupit, di ba? Nagko-computer, di ba?
Ano man ang ginagawa natin? Do it enthusiastically. Colossians chapter 3:23. Work enthusiastically as if you are doing it for God and not for men. And your inheritance will be given to you by our Lord Jesus Christ. No? Colosas 3:23 hanggang 24. No? Kailangan pag tayo daw ay nagkatrabaho ng buong sigla na para bagang ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran at hindi ang tao. Tingnan mo, pagmamanahan ka ng Diyos ng pagpapala sa ngalan ni Jesus. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Ya? Ang pangit, may ba nakita yung nagtatrabaho, pero nakasimangot. Nagtatrabaho, nakasimangot. Yung iba naman nakabusangot. Kailangan masaya. Masaya tayo, nagtatrabaho. At nakapagtatrabaho pa tayo. Amen? No? Yung iba, hindi nakakapagtrabaho. Diba? Buti nga nakakapagtrabaho pa tayo. No? Kaya, it's a blessing to work. Number 2, no? You don't only start working enthusiastically. Ang pangalawa, para tayo pagpalain ng Panginoon, care about the people you work with. Diba? Gusto ng Panginoon, you care with the people you work with. Sabi nga sa 1 Corinthians 16:14, no? Every time you work with loving kindness. No? Kapag tayo nagtatrabaho, makipagtrabaho tayo with loving kindness. No? Maganda yung mabait tayo sa bawat isa. Diba? Gumaganda daw ang trabaho, gumaganda daw ang ating ugnayan sa trabaho kapag mababait tayo sa bawat isa. Amen? Ayan, no? Diba? Ang pangit, yung katrabaho mo, masungit. Ano, diba? Yung kasama mo, hindi mataray, toxic, no? Di ba? How can you work in an environment which is very toxic? Di ba? Di ba? Nagsisiraan, di ba? Na hindi nagtutulungan, di ba? Masungit, di ba? Mataray, lagi nag-aaway, di ba? Nagigirian, di ba? Hindi magandang environment 'yan. Meron kang isang research no? Yung attrition sa mga kumpanya, attrition. Kapag masyadong toxic daw ang environment, ang attrition daw, 150%. No? Attrition. Maalis ang mga tao. Pero kapag nagtutulungan, no? Nag-uugnayan, 15% lang daw ang attrition. Because they love their workplace. Alam nila. No? Diba? Kaya sabi nga ng Panginoon, work with loving kindness. No? At yan daw mga nagtatagumpay. Meron nga ako nabasang libro Give and Take. Sino daw nagtatagumpay sa isang kumpanya? Yung giver, taker, matcher. Tatlong klase daw ng tao sa isang kumpanya. May giver, may taker, may matcher. Ikaw, ano kaya? Ano? Ano yung giver? He wants to help. Gusto niyang tumulong sa kanyang ka-office mate. Pagtapos ng trabaho niya, pupunta siya sa boss niya. Boss, meron ba tayong gagawin? Tanang galing, ano? Ayan, no? Galing, ano? No? Ano naman yung taker? Lang pakialam. Trabaho mo yan, trabaho ko to. Di ba? Wala naman sa job description ko yan. Trabahuhin mo yan. Tapos na trabaho ko, uwi na ako. Ayan, oh. Yung iba naman, matcher. Anong matcher? Tulungan kita, tulungan mo ako. Ano ko, lugi? Ayan, oh. Di ba? Pagtulong, pag hindi mo ako tinulungan, hindi kita tutulungan. Ano ko, yan. Pero ang nagtatagumpay daw, ayon sa librong Give and Take, ni Adam Grant, ito isang research book ng Stanford University sa Amerika, ang nagtatagumpay daw, ang nare-respeto, ang napopromote ay ang mga giver. Yung mababait, yung mga tumutulong sa kanyang co-office mate. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, no? Pangatlo, paano tayo pagpapalain sa ating pagkatrabaho ni Lord? Di ba? Ang nakalagay doon, exceed what is expected in your work. No? Exceed the expectation in your work. Pag meron daw kayong ginagawa, try to do more. Become more. Achieve greater things. Ito yung sinasabing extra mile. Nasa Biblia ba yan? Nasa Biblia. Mateo 5:41. Huwag niyong kalilimutan ng mga sinasabi kong numero. Erwin, baka manalo ka dyan. Ano sabi sa Mateo 5:41? If they ask you to walk 1 mile, walk 2 miles. Ayun, no? Yan ang tinatawag na principle of extra mile. Sabi ni Napoleon Hill, principle number 4. Ayan. Para daw maging successful ka sa iyong trabaho, negosyo, inaabalahan,
Always get out of your comfort zone and do an extra mile. Ayan, no? Higitan mo pa ang inaasahan sa iyo. Lalo kang pagpapalain ng Diyos. Amen? Do you believe that? Yes. Hindi mo lang ginagawa yung inuutos sa iyo. Higitan mo pa para bumilib sa iyo at ikaw ay lalong pagpalain. Naalala ko yung ito si Tita Del, madala sa Amerika. Alam mo ba yung Nordstrom? Nordstrom is a famous department store in America, Nordstrom. Ano? Sa isang librong, Service Edge, isa siya sa mga hinahangaan sa customer service. Number 1 sa customer service, itong Nordstrom department store. Number 1 sa customer service. No? Talagang inaalagaan nila yung kanilang mga customers. No? At doon sa librong yun, pinakita nila gaano sila katindi mag-alaga. Merong isang customer, regular customer ang Nordstrom department store, nag-complain sa service. Yung pag-umpisa merong parang yung parang table, yan, no? Service center. Yes, ma'am. Yes, sir. Lalaki kasi, yes, sir. What can we do to you? Our valued customer. Bumili ako ng gulong Hindi ko nagustuhan yung gulong na binili ko. Pwede ko ba isoli ito sa inyo? Pwede ko ba isoli? Ang sabi ng customer service, aba sir, yes sir. You're our valued customer. Bigyan niyo lang po sa amin ng resibo. Di binigay yung resibo. Okay, palitan niyo yung gulong. Papalitan po namin. At syempre, dadali na namin sa bahay niyo yung gulong. Ayan. Very good. Di ba? Parang ganda, no? Customer service. Pero what made them great? Ang Nordstrom. Take note. What made them great? Walking extra mile. Hindi binili yung gulong sa Nordstrom. Hindi doon binili yung gulong. Kasi Nordstrom department store, at tinitindi nila apparel, damit ng lalaki, sapatos, belt ng babae. Hindi gulong. Pero nga expert sila sa customer service. They go out to do the extra mile. Pinalitan nila yung gulong. Kasi mahal nila yung kanilang customer. Kita niyo yun? Kita niyo yun? Kaya yung Nordstrom is very famous in customer service. Kahit hindi mo binili doon, papalitan nila. Meron kaya tayong supermarket na ganyan dito? Wala, Yan, yan ang sinasabi, di ba? Ito yung mga successful. What make them successful? Because they go the extra mile, in order to serve their customers. Amen? That is yung the can-do attitude, di ba? Do more, to make your customers happy. And that is to be successful in the workplace. Palakpakan natin ang Panginoon. Pang-apat, no? So how do you become successful in the workplace? Nagde-negosyo kayo, nagkatrabaho kayo, no? Sabi dito, sharpen your skills, your work skills by lifelong learning. Mahalaga daw yan. You sharpen your work skills with lifelong learning. Hindi pwedeng trabaho ng trabaho. Sometimes we have to stop and rest and develop more our skill. Sharpen our skills. Nakalagay yan sa Ecclesiastes 10:10. Ecclesiastico 10:10. Kapag ang palakol ay purul na yung palakol, hindi na mabisa yan. Lalo kang magtatrabaho para magamit mo yan. Pero pag hinahasa mo yan, lalo kang magtatagumpay. Di ba sabi ni Stephen Covey yan, the famous 7 habits ni Stephen Covey, yun daw mga effective people. Meron daw mga effective people all over the world Talagang tatagumpay, ano man ang ginagawa nila. At ang 7th habit, sharpen the saw. Sapagkat ang lapis daw, kahit matalas, ang lapis, kapag ginamit mo palagi, ano nangyayari sa lapis pag ginagamit mo? Mapupurol. Pag napurol na, hindi na epektibo. Kaya kailangan hinahasa mo palagi yung lapis, di ba? Sa pamamagitan ng skill, developing your skills. How do you develop your skills? Reading a book. Ako, I have to read a book once a week. Kaya nagbabasa ako. O kaya listen to a talk. O kaya mag-surf ka kay Mr. Google. Continue learning, unlearning, relearning para maging matalas ka, mahusay, magaling sa iyong pagkatrabaho. Di ba sabi sa Bible, be perfect, for your Father is perfect.
Diyan ka magtatagumpay, no? If you sharpen your work skills, no? By lifelong learning. Sabi nga nila if you stop learning, you will stop leading. Hindi ka magiging magaling na leader if you stop learning. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. And lastly, of course, last but not the least, in order to be successful, dedicate your work for God's purpose, no? Ihandog mo sa Panginoon ang iyong ginagawa, no? Para sa kanyang dakilang kalooban, no? Dedicate your work, whatever you're doing, dedicate your work for God's purpose. It's in the Bible. It's in Proverbs 16:3. Proverbs 16 verse 3. Ang sabi, commit your work to God and your plans will succeed. Commit your work to God and your plans will succeed, no? Hindi lang yung pamilya mo ang ino-offer mo kay Lord. Hindi lang yung relasyon mo ino-offer mo kay Lord. Whatever you're doing at home, outside the house, they offer it to the Lord. Your plans will succeed. Because you are the ambassador of God. Tayo ang kinatawan ng Diyos sa mundong ito. Tayong lahat, tayong mga binyagan, tayo ang kinatawan ng Diyos sa mundong ito. Let us offer our work for God's kingdom. Amen at amen. So tumayo tayong lahat bilang isang bayan ng Diyos at ihandog natin sa Diyos ang ating sarili at lahat ng ating ginagawa sa araw-araw na maging kalugod-lugod sa Kanya. Together. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.